GCash sa umano'y data breach sa systems ng kumpanya. Kasunod ito ng reklamo na isiniwalat online ang ilang impormasyon ng GCash users tulad ng KYC o Know Your Customer data, mga ID at maging mga pirma. Siniguro naman ng GCash na ligtas ang account at pondo ng kanilang mga customer at sinimulan na nila ang investigasyon sa umano'y hacking. Ipatutupad ang no plate, no travel policy para sa mga tricycle na bumabiyahe sa lungsod ng Quezon simula ngayong araw, July 1. Ang inisyatibong ito ay pinangungunahan ng Land Transportation Office o LTO at ng lokal na unit ng lungsod. Ayon sa LTO, ang mahigpit na implementasyon ng pulisiya ay alinsunod sa pagtugon ng ahensya sa mahigit 3,000 backlog sa license plates sa mga tricycle drivers sa Quezon City na binigyang diin sa ceremonial distribution ng plaka ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODAS. Bukod sa mga tricycle, layon din ng LTO na palawigin ang polisiyang ito maging sa mga four-wheel vehicles. Apela naman ng car dealers na sana ay ipamahagi na sa madaling panahon ang plaka ng kanilang mga kliyente para maiwasan ang aberya. Pinalalahanan pa rin ang kadiwa ng Pangulo sa Metro Manila. Makakabili kasi rito ng murang mga produkto, mapaprutas man o gulay o bigas. May kadiwa store na matatagpuan sa East Avenue Medical Center habang may kadiwa rin sa Parañaque na matatagpuan sa Barangay San Antonio at Barangay Moonwalk. Bukod pa rito, makabibili rin ng murang bigas sa halagang 29 pesos kada kilo sa Liano Road sa Caloocan City. Sa kasalukuyan, available pa rin ang murang bigas sa ABC building ng Department of Agriculture. Nagbigay abiso naman ng DA na prioridad ang senior citizens, may kapansanan, solo parents at maging miyembro ng 4Ps. Paggamit ng teknolohiya sa pagsasaka, iyan ang nakikitang paraan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para tuluyang maisulong ang sektor ng agrikultura. Sa isang pahayag sa isang forum ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, sinabi ng kalihim na mayroon ng pangangailangan para ma-modernize ang pamamaraan ng pagtatanim para ma-cater ang mga tumatandang magsasaka at sa pamamagitan ng teknolohiya at mahikayat ang mas batang henerasyon na tahakin ang pagsasaka. Dagdag pa ni Laurel, ang malaking hamon ngayon ay gawin ng sektor ng agrikultura na kumikita. Naniniwala ang kalihim na tulad ng Vietnam, ang pagkakaroon din ng subsidies at garantiya at garantiyang kita para sa mga magsasaka sa pamamagitan ng credit and crop insurance ay makatutulong sa pagsusulong ng naturang sektor. Hindi na uubra ang pabalik-balik sa pila sa pagbili ng bigas sa Bigas 29 program ng Department of Agriculture. Ngayon kasi sa tuwing bibili ka ng 29 pesos na kada kilo ng bigas sa kanila, lalagyan kanila ng palatandaan na tinta sa daliri. Para bang yung ginagawa ng COMELEC sa mga butante o yung paglalagay nga po ng indelible ink. Paliwanag naman ni DA spokesperson ASEC Arnel de Mesa, nilalagyan lang nila ng limitasyon ng pagbili para maiwasan ang mga nauna ng insidente kung saan may paulit-ulit na pinipila at kung minsan ay ibinibenta pa umano ang mga nakukuhang bigas. Dagdag niya, gusto lang nilang makarating ang mas makararami na bigas sa Bigas 29 at walang napag-iiwanan. Hanggang 3 kilo lang ng bigas ang maaaring bilhin kada araw at yung mga nasa vulnerable sector lang ang pinapayagan sa naturang programa ng pamahalaan. Tayo po'y magbabalik dito lang sa tanghaliang ang tapat. Exactly, but these kind of products are a little bit expensive. Now, kakamarlodan na maghahatid ng tawanan, ulitan, at positive vibes lang.
Narito na ang inaabangang Kalogan sa radyo. Dito lang sa The 1206 AM. The future of AM radio. Ang radyo ng bagong Pilipinas. Mini oven in your microwave. Probably the easiest way to explain Hindi this is magpapahuli dahil narito na ang ating mga kaepal to spill the tea. Ito pala ang latest na hatid ng mga epal sa radyo. Abangan ang pinakamaiinit na mga chisa sa showbiz ngayon. Kasama ang mga kaepal. Magpapahuli ka ba? Siyempre, hindi. Kaya naman tutok na dito lamang sa The 1206 AM, the future of AM radio. Ang radyo ng bagong Pilipinas. not ready. There's the bell. Why don't you go ahead and get that one? Do you ever wonder how compassion meets governance? Join Senator Francis Tolentino for Morning Chill, where legislation meets compassion. Tune in every weekday from 9 to 10 a.m. here on D1 1206 a.m. ang radyo ng bagong Pilipinas. Well, you know, microcrisp is going to change the way you think Magtanim about ay what di you're biro. doing already cooking in your Agri ba microwave. ako? And I want to show you one of the most obvious Agri ka ba? ones. How about me? Here's a chicken breast. Mag-agri tayo. Probably the last thing a hungry person wants to face when comes home from work. One of the best reasons for going Ating aanihin ang mga namumungang usapin pang-agrikultura. Dahil dito sa Mag-Agri tayo, ang mga usaping agri ay hindi palaging boring. Maging maalam sa mga kaganapan at proyekto ng Departamento ng Agrikultura sa ating bansa. Kasama si Ted Macaranas. Dito lamang sa D1 1206, ang radyo ng bagong Pilipinas. Well, I cook just about every meat there is in the microwave, and I put all the times and techniques in my cookbook that comes along with your microwave. Bangon, bagong Pilipinas! I've got an idea in my cookbook. Isabay niyo kami sa inyong mga agahan at sigurado na ang pinakamaiinit na balita at informasyon ang magbibigay gabay sa inyo sa simula ng panibagong araw. Simula ng bawat umaga na may alam at pakialam. Kasama si Alice Noel. Dito lang sa D1 1206 AM, ang radyo ng bagong Pilipinas. Right along with this rice at the same time, so you can put a meal on the table without messing up the stove or heating up the oven. Mas pinaganda ang morning when we celebrate our own blessings. Tara at sama-sama tayong enjoyin ang araw na punong-puno ng pag-asa at saya. Dito lamang sa D1 1206 AM, the future of AM radio. Ang bagong radyo ng Pilipinas. But you want this microcrisp cake. Mula sa pangangalaga sa kalusugan hanggang sa kalingang panlipunan, magsisilbing inspirasyon at magbibigay ingat sa mga nangangailangan. Kasama sina DOH Undersecretary Dr. Eric Tayag, Justin Punsalang at Naomi Timosio sa bagong programang Kapwa Ko, Sagot Ko. Dito lamang sa The 1206 AM, the future of AM radio, ang radyo ng bagong Pilipinas. You were a big fan of barbecue grill. Kayo po ay nakikinig sa tanghali na lang ang tapat. Kasama pa rin po ako si Zandro Ochoa. Hindi na uubra na ang pagbabalik sa pila ng mga bibili sa Bigas 29 program ng Department of Agriculture. Sa ngayon kasi tuwing bibili ka ng 29 pesos na kada kilo ng bigas sa kanila, lalagyan kanila ng palatandaan na tinta sa daliri para bang yung ginagawa ng Comelec sa mga butante. Paliwanag naman ni DA spokesperson ASEC Arnel de Mesa, ilalagyan lang nila ng limitasyon ng pagbili para maiwasan ang nauna ng mga insidente kung saan may papaulit-ulit na pumipila at kung minsan na ibinibenta pa uno ang nakuhang bigas. Matala naglabas ang Philippine Statistics Authority ng datos ukol sa tatlong pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Para sa detalyeng yan, kausapin natin si Danny Lagman. Danny. Ischemic heart diseases o sakit sa puso, neoplasm sa cancer at peripheral vascular diseases na posibleng magresulta sa stroke. Yan ang pangunahing tingnan ng pagkamatay ng mga Pilipino.